Pag-usapan natin yung new moon na magaganap ngayong January 19, 2026 at ito ay mangyayari sa sign ng Capricorn. Anong maaaring effect nito sa lahat? Dahil ito ay nangyayari sa sign ng Capricorn, maaaring ang effect ng new moon para sa lahat ay mga new beginnings na may kinalaman sa career, work, pero this is not the time para magkaroon ng mga padalos-dalos na action regarding sa bagay na yan, at kailangan ay pag-isipan mabuti bago mag-take ng action regarding sa bagay na yon. Bakit ko nasabi yon? Dahil ang koneksyon ng new moon na ito ay nagkakaroon siya ng training with the planet of Uranus at sextile with the planet of Neptune. So ito pwede magkaroon ng mga possible yung pang-i-scam, or possible din na may mga pagbabago, especially si Uranus na sa sign of Taurus, no? So pwedeng yung mga biglaang pagbabago, lalo na kung hindi pinag-isipang mabuti, ay pwedeng magdulot ng hindi magandang outcome in the future. So dapat ngayon medyo slowly but surely, at kung gagawa ka man ng action, yung sigurado ka na in the future magiging maganda ang outcome or ang balik nito sa iyo. Lalo na si new moon na ito, no, ay may connection dito sa planet of Mars, which is a very aggressive planet. Nandito yung pagiging padalos-dalos or agresibong energy mo, no, or ng bawat isa sa atin. And yung iba sa inyo, new moon is pwedeng maka-affect din pagdating sa iyong communication, new ways para magkaroon ng kapaki-pakinabang na career using your technology or cellphone, no, computer. Yan yung iba. Possible din ang pagbili or mga bagong gamit na may kinalaman dito. Not only communication, but also mga short distance travel. Okay, yung iba sa inyo maraming mga bagong lugar na pupuntahan ngayon na pwedeng makatulong or makapagpabago pagdating sa iyong ways ng pamumuhay in the future. New moon is also nagsisignify siya ng new beginning. So, pwede magkaroon ng kabuluhan yung mga tao na makakasalamuha mo ngayon, especially mga bagong tao, dahil pwede magkaroon ng mga pag-uusap regarding mga professional contracts and shared responsibilities. And dahil si Sun ay papasok naman dito sa zodiac sign na Aquarius, so pwedeng yung new moon na ito ay magbigay din ng new beginning with regards to friends or new people na soon, no, magkakaroon ng level up yung connection ninyo, and you will become more innovative through the help of these people. And dahil si new moon ay nagkakaroon ng sextile dito sa Saturn, which is the planet of restrictions, limitations, etc. So ito, nagpapakita ito ng pwedeng itong mga new beginnings mo ngayon ay magbigay sa iyo ng limitations, dahil magiging mas focus ka doon sa goals, and especially pag ito ay may kinalaman sa career or potential na pagkakakitaan. So, nandun yung magiging mas dedicated ka na gawin kung ano man yung mga dapat mong gawin para mas maging maganda yung outcome nito for you and the people involved in the future. So, dahil si new moon na ito ay nagkakaroon din ng opposition with the planet of Jupiter sa sign ng Cancer. So, ito pwede magkaroon ng push and pull,
So sabi ko nga pag-isipan mabuti kung ito bang new beginning na ito ay mas magbibigay ng opportunities or mas mag-e-expand ba ikaw dito sa kung ano man itong sisimulan mo, or magkakaroon ng limitations or pwedeng mabawasan yung attention mo with regards to your home. Okay, so pag-isipan mabuti. Because the Jupiter is in the sign of Cancer, which it rules home and also yung emotions, no? Pwedeng magkaroon ng parang medyo limited na connection dito sa mga bagay na to, dahil pwedeng mapunta yung attention mo dito sa kung ano man itong sisimulan mo. So yung iba nga, that could be a new career, new ventures for you. Ayan. So anyway, thank you for watching. If you want to book a personal reading, Madam Space P Space pa sa dulo. Ayan, para mas madali mong ma-search sa Facebook, dyan ka pwede mag-inquire. Thank you for watching and bye-bye.